Ang hindi po alam ng nakararami ay bumagsak din po ako sa application ko papunta dito sa Canada. Ito po ang katotohanan. Pakinggan niyo po yung kwento na ito dahil sana ay magbigay ng pag-asa sa mga nag-apply pero kumbaga hindi pinalad sa unang pagkakataon. Ano? So, noong mga panahon na yon, medyo hindi pa ako seryoso talaga sa pag-apply sa pag-abroad o kaya naman sa kung saan man. Hindi ko pinagtuunan ng pansin na mayroon palang mga scores yung application pagpunta ko. Kasi wala po talaga akong kaalam-alam sa pag-abroad. Pero ang alam ko, yung kuya ko kasi is galing po ng Middle East. Kaya alam ko na may mga requirements na dapat na punan, may mga requirements na dapat bunuin o kaya naman tapusin at may mga medical din. So yun yung kumbaga parang naisip ko lang na parang simpleng application, parang gano'n, no? Kaya hindi pumasok sa isipan ko na mag-Canada o kaya naman kahit sa ibang bansa dahil sa mga pagkakataon na yon ay ako po ay permanent na sa Department of Education. Tuturo na rin po ako na binanggit ko na sa inyo noong nakararaan. So, ganun po ang mga unang bahagi. No? Mayroon yung pagkakataon na yung uncle ko ay ang sabi niya, subukan nga nating magpunta ng Canada. During that time, kumbaga parang biru-biruan, dahil marami nga kaming kilala kamag-anak din dito na nandito sa Canada, karamihan ay nandito nga sa Saskatchewan at sa Alberta sa mga pagkakataon na yun. So sabi ng uncle ko, subukan natin. And during that time, that was 2007, parang 2008 or 2009, nasa mga panahon na yun. Kasi sa tagal na rin, hindi ko rin maalala kung ano eksaktong panahon. Ano. So yung isang kilala ng uncle ko na nasa Alberta, sabi niya, oh yung Oli Mill, parang mag-o-open ata, mag-hire ng maraming tao sa mga susunod na buwan. Kaya maganda siguro na kung gusto niyo lang naman, sabi naman nila na kumuha kayo ng kumbaga parang certification na kayo ay nag-training as a butcher, parang ganon. So pwedeng sa cattle, pwedeng sa pork, pwede naman sa poultry, parang ganon, ano, fowl. So ang ginawa namin, nag-training kami, punta kami sa isang city, sa isang modern abattoir yon, yung parang rukrukan o kaya naman partihan ng baboy, no. So nagpunta kami doon at nag-secure kami ng certificate. Nag-training kami ng mga ilang gabi, no, doon sa ano na yun, sa abattoir na yun. At mababait naman yung mga tao doon. Tinuruan kami kung paano magparte ng baboy, kung paano magparte ng cattle, something like that. Mula sa simula, kung paano kunin yung baka, kung paano kunin yung baboy. Talagang maganda yung training namin doon. So sabi ko, maganda pala ang trabaho nito. Kaya lang, sabi ko, parang hindi naman yun ang linya ko. Pagpasok ko, medyo hindi talaga ako at least sa madugo, sa kumbaga malansa, parang ganon. Pero kaya ko naman sikumurain, no? Kaya lang, yung way kasi ng pagpatay sa baboy ay medyo hindi ko nagustuhan. Pero nagpatuloy pa rin ako doon sa aking pag training, kahit na papasok kami doon, lalabas kami duguan, parang nakipagbasak or nakipagbakbakan. Ganun yung training namin noon. So, sa makatwid, medyo naging maganda yung result. So, sabi na ko, subukan natin gawin yung resume natin, lagyan natin education natin, lahat ng certification natin, at subukan nating ipasa. Nagpunta pa kami ng Maynila noon eh. Lumuwas kami ng Maynila at nagpasa kami. Ito nga yung sa Mercana, no? Nagpunta kami doon sa office. Pagdating namin doon, Diyos ko po, ang pila doon sa Oli Mill, daan, talagang daan yung pila. So, buti na lang maaga kami nagpunta at pag-open pa lang ng Mercan during the time. So, tinanggap naman yung application namin, no? And then, naghintay kami. Pero sa loob ko, talagang parang wala din naman. Na, ibig sabihin, parang hindi rin naman ako talaga seryoso during that time. So, sa makatwid, naipasa namin, umuwi kami, kinumpleto namin yung aming resume, at nabalitaan na lang namin after siguro 3 weeks, may dumating ng mga letters sa amin na nagsasabi na sorry, hindi daw kami natanggap. Sorry dahil hindi daw namin na-meet yung requirements. Kailangan daw ganito, bla bla bla. Ang score daw ay ganito, bla bla bla. Kailangan daw ay nagtrabaho talaga sa abattoir, parang ganon. Hindi lang basta certification. So, pero yung nire-require dito sa Canada during that time, kahit na certification, nag-training ka lang ng mga ilang araw, ay po pwede na gamitin mo sana. Pero yung Mircan during that time ay napakahigpit at hindi tinanggap yung aming application. No? So, sa Makatwid, sabi ko, na-realize ko, talagang kailangan talaga, you have the skills, you have the work experience talaga. So, that time, nagsimula na ako mag-browse sa IRCC. No, CIC talaga pala ang tawag nun, hindi pa IRCC, talagang Citizenship and Immigration Canada pa lang nun talaga. So sa IRCC, sa CIC, talagang
nag-research ako kung paano papataas yung score. Pero through time ay kumbaga parang nawalan din ako ng kumbaga ng interest. Hindi naman nawala ng gana kundi nawala ng interest kasi nga sabi ko okay lang din naman kasi kumikita din naman ako as a public school teacher. Medyo okay naman during that time, medyo mataas na rin yung sahod during that time. At kayang-kaya ko naman na na sumahod na at mabili naman kahit papaano yung mga pangangailangan namin sa bahay, parang ganon. So natuwa ako na mayroon ng ganun doon sa aking trabaho during the time kasi na permanent ako 2009 and then sabi ko okay na wala na yan kumbaga hindi ko na inasahan, no? So ganun ang nangyari. So lumipas yung mga pagkakataon na sabi ko medyo na frustrate din ako doon sa pagkakataon na kailangan din pala talaga na you have the skills and qualifications, no? So ako naman sabi ko pagpapatuloy ko lang ginagawa ko yun nga DepEd noon tulong-tulong lang sa restaurant parang ganon. At hindi ko alam, yung palang mga side jobs ko during that time, ayun pala magdadala sa akin dito sa Canada. Then after siguro more or less 10 years, mukayain niyo po yun nag-apply kami parang 10 years before and then 2012-2013, nag-process po kami ng papers namin, documents and then starting na po ng formal application namin 2012, no? Kasi 1 year and 30 days lang yung application namin from SINP hanggang ma-PR po kami. Ganun lang po kaikli yung processing during that time. That was 2012, 2013 at napunta po kami dito ng 2014. Sa Makatwid, nung in-invite po kami, sabi ko nga sa inyo nung nakararang vlog natin na ang pagpunta po natin dito, namin dito, mag-asawa, namin mga kamag-anak ng mga pinsan ko ay through recommendations. Ano? So hindi ko na hinangad na mapunta ng Oli Mill during that time kasi nga parang meron akong trauma kumbaga na ayoko na dyan kasi yung score ko dyan hindi na mataas parang ganon. So sabi ko naman pinagpray ko na sana ito na yung pagkakataon na makarating kami ng Canada kasi dream talaga ng asawa ko na makapunta ng US kasi yung mga uncle niya ay nasa US, mga kamag-anak niya. So sabi ko naman, tinanong ko siya, gusto mo bang pumunta ng Canada? Kako, nag-i-invite si Tito, yung uncle namin, na pumunta ron. Subukan lang uli natin. Although sinabi ko na sa kanya na I applied for Oli Mill during that time sa Alberta pero hindi pinalad. So after more or less 10 years, yun na nga, perinasas namin at yung frustrations na natanggap namin sa pag-apply namin during that time sa Oli Mill ay napalitan ng sigla sapagkat ang bilis lang nung pagkakataon na kami ay kumbaga na-process yung papers namin at permanent resident pa nung dumating na kami dito sa Canada. At kasama yung application namin for work permit. At nung dumating na kami dito sa Canada, naikwento ko na rin sa inyo na kami ay work permit pero yung papers namin sa Pilipinas ay permanent resident na. So ang ginamit naming entry status dito ay work permit at pinabalik na lang po namin yung aming papers doon sa embahada ng Canada sa Pilipinas at tinatakan for permanent residency. So ganun po ang history ng aming frustration, ano? napaka kumbaga napaka-cringe naman na isipin na kung kailan yung hindi mo na gusto na pumunta sa isang bansa o kung kailan yung talagang parang okay na to, kumbaga sapat na ako dito sa DepEd, sa kinalalagyan ko ngayon dahil kumikita naman ako. Pero iba pala ang plano ni Lord para sa amin, yung mas pag-ibayuhin pa o mas pagyabungin pa kumbaga yung status namin sa pamumuhay namin mag-asawa, parang gano'n, ano. So napaka-thankful ng mga pagkakataon na yan na kung kailan mo siya hindi iniisip, saka naman siya pumasok at nagdire-diretso, no. Kaya ito yung message ko sa inyo, para sa inyo ng mga nag-apply dito sa Canada, hindi lang kayo yung nakararanas lang nag-apply pero na-refuse. Nag-apply pero itinabi yung application. Ako rin po, ganun din ang nangyari sa amin. Nag-apply kami sa Mercan for Oli Mill pero hindi po kami tinanggap kasi kulang daw po yung work experience namin. Ano? Although we have the education pero hindi yon ang basehan para makarating ng Canada during that time. It's still the skills and work experience. Kaya nga sabi ko, paulit-ulit ko sinasabi, skills and work experience, isama mo sa ibang human capital factor, nandyan po lahat yan, no? So kayo na nag-a-apply at gusto makarating dito sa Canada, sabi ko nga, this is an inspiration na story na kwento para sa inyo na hindi lang iisa yung pagkataon. Inabot kami ng more than almost 10 years bago po makarating dito prior doon sa application namin nung nauna. At nung sumunod na pagkakataon na, ayun na, dire-diretso at mas maikli pa yung aming naging application. So, ganun lang po yun. So, pinapakita lang po dito na kailangan din talaga na maghintay tayo, magtiyaga rin po tayo sa ating pag-apply o
magtiyaga tayo sa paghahanap ng trabaho. No? Subukan ninyo yung iba't ibang stream, iba't ibang pathway na po pwede dito sa application ninyo dito sa Canada. So I hope ang kwentong ito ay inspirasyon para sa inyo at sa nakararami na nangangarap na makarating dito sa Canada. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.